Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay magdilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes at atin pong pinagdiriwang ang paggunita sa pagkareyna ng mahal na Birheng Maria. Bago po ito ay ating pinagdiwang noong nakalipas na linggo ang pag-aakyat sa mahal na Birheng Maria sa langit. At matapos ang ilang araw, ngayon naman ay ang pagkareyna ng mahal na Birheng Maria. Minsan naiisip ko po kung sakaling magkaroon ng pagkakataon na tanungin si Maria, ang mahal na Birhen ng Soledad, gusto mo bang maging reyna? Kung halimbawa kayo si Maria, pag tinanong kayo, gusto mo bang maging reyna? Ano ba isasagot po ninyo? O yung lalaki, gusto niyo ba maging hari? So, wala ito sa hinagap ni Maria na siya ay pararangalan bilang reyna. Kasi kung babalikan natin ang kanyang naging buhay mula ng i-anunsyo ng Anghel Gabriel sa kanya nang ito'y suguin ng Panginoon na siya'y magiging ina ng anak ng Diyos, tatawaging anak ng kataas-taasan. Hindi binago ni Maria o hindi nagbago ang kanyang status. Hindi rin nagbago yung kanyang lifestyle. Bagkus ay nanatili siyang simple, nanatili siyang payak, at mapagpakumbaba. Kaya nga bahagi po pagkatapos nitong announcement na ito sa kanya, siya ay nagtungo kay Elizabeth para maglingkod, para tumulong, bagamat siya ay ina na ng anak ng kataas-taasan. Pero siya ay nagtungo o magtutungo para paglingkuran si Elizabeth na malapit ng manganak. At hanggang sa kahuli-hulihan,
nung siya po ay nasa paanan ng krus habang nakapako ang kanyang anak, inako pa rin niya ang responsibilidad na ipinagkaloob sa kanya. At higit pa sa responsibilidad, dahil hindi trabaho ang maging isang ina, nang ihabilin Jesus ang kanyang alagad sa kanyang ina. At nagpatuloy pa rin ang kanyang pagiging lingkod, nagpatuloy pa rin na gumanap sa kanyang misyon. Kung kaya't para sa atin, nararapat lamang na siya ay ituring hindi lang ina, kundi reyna ng ating buhay. Reyna na patuloy na nangangalaga sa kanyang mga anak, sa kanyang nasasakupan, at sinisikap din ang kaligtasan ng bawat isa. Kaya kung ano ang ginagawa natin dito sa lupa, nawa mapag-isipan din natin dahil ito ay paghahangad din natin na makapiling ang mahal na ina doon sa langit, na siya namang gusto niya rin makapiling tayo para sama-sama tayong magpupuri, magpapasalamat sa harapan ng nag-iisang Diyos natin. Doon sa langit, kung paanong pinahalagahan natin lahat ng mga titulo natin dito sa lupa. Pero doon sa langit, wala tayong ibang titulo na may pagmamalaki doon. Kaya kung ikaw ay, ano man ang posisyon mo, CEO, President, Vice President, Chairman of the Board, o kung ano man yan, tiyakin mo lang na yan ay magdadala din sa iyo sa langit. Ano man ang posisyon natin dito sa lupa, ano man ang title, Miss Barangay, Miss Kagawad, ano man ang title o koronang nakapatong sa ating ulo dito sa lupa, tiyakin lang natin na ito ay magdadala din sa atin sa langit. Kung ano man ang maging titulo natin sa langit, nasa Diyos na iyon. Hindi yun idinidemand, hindi yun hinihingi, yun ay grasya na ibinibigay ng Diyos. Amen?